Okay, thank you, Brother Angel. At may tanong pa dito, ask ko lang po, ano po ba ang kasalanan kapag magpahula po? Kasi sinasaway ko yung mga classmate ko pero pinagtawanan lang ako. Salamat po. Anong kasalanan daw yun, bro, na yung pag nagpapahula? Nandyan na ba si Brother Romer? Yes bro, nawala kasi yung internet, mahina bro. Ay, sige bro. Ano daw bro yung kasalanan nung nagpapahula? So, kasalanan sa superstitious belief, una sa, yung sa first commandment. So, kapag nagpahula siya, pero hindi niya alam na mortal sin yun, ayun, hindi pa siya nagkasala ng mortal sin. Maano pa yan doon sa yung may grievous act. Pero kapag alam na niya na mortal sin yung kasalanan na yon, tapos nagpahula pa rin siya, ayun, pasok na yun sa mortal sin kasi yung full knowledge, yung grave matter at full consent. So, doon pa lang, kapag, kaya nga sabi dito, kapag nagkasala ka ng venial sin, yan ang nagpapaano sa'yo, yung nagpapahina talaga doon sa prayer life mo hanggang sa hindi ka na magdasal. Kaya nga kapag magkasala ka ng paulit-ulit sa mga ganyan, so kailangan talagang ikumbisal kasi maglilid yan sa mortal sin. So yung kasalanan na yan, depende yan sa'yo. Kung alam mo na, tapos pumunta ka pa, ayun, mortal sin na yun. So, ikumpisal po kapatid at saka wag na po ninyo na ulitin. Yun ang pinaka-importante. Yun lang sagot natin, Bro Vicente. Thank you, Bro Romer. At may tanong dito kay Brother Angel. Sabi niya dito ni Sis Catholic. Bro, paki-ask kay Bro Angel. For example, bro, nalimutan ang penitensya na ibinigay ni Father sa kumpisal. Hindi rin iyan mapapatawad, bro. O ibalik naman magkumpisal, bro. Yung mga mental block, bro. Sa ingay ng paligid lalo na sa simbahan, yung iba maingay. O may iba pang paraan o gawin bro, 'di ba? Magbigay si Father, for example, 3 Hail Mary, tas nabanggit mo 4 or 2. Hindi ba ito matatanggap bro? Bro Angel, Okay, no? Actually, na ano ko na yan sa simbahan. Mayroon nga mga pari, kapag nagkupisal ka, wala man lang ano, wala mong lang penitential act, wala silang paggagawa. Talagang, ang sabi ng simbahan dyan, ang importante yung na-absorb yung kasalanan mo. So, may mga ano nga dito, Rami, mag-rosary ka na lang, magbasa ka na lang ng ano. Iba-iba silang style, yung pagdating doon sa parang parusa natin, no? Very slight na parusa. So, hindi daw yung mahalaga, sabi ng simbahan, ang importante yung napatawad ka. But, so, ibig sabihin nun, kailangan mo pa rin, but kung talaga nakalimutan mo, bumawi ka sa ano. Kasi usually naman ang ganyan, kapatid, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, alam niyo po, ang kasalanan natin, marirepair yan sa pamamagitan din ng prayerful, no? Kahit hindi yung eksakto during that time, sincere ka, o yung nga tinatawag natin proper contrition. Hindi yung proper contrition mo, no, yung confession mo, yung talagang tunay na pagsisisi. Hindi mo naman napatawad yun dahil nakapag ano ka ng tatlong Our Father, 'di ba? Tatlong Hail Mary. Hindi doon napapatawad 'yon. Mapapatawad lang talaga 'yon kung alam ng Diyos na sincere ka at willing kang ma-convert. No? So, at the same time, to gain yung plenary indulgence or at least partial, yung ano yon, yung mga ma-repair yung ano natin, yung makasalanan pa rin natin, kahit tandaan po natin, yung indulgence means kahit na-confess na yan, so may pagbabayaran pa rin tayo. So yung mga pagbabayaran natin, hindi man no makabayad sa financial lang kung ano man, you can use that for spiritual works of mercy. Pwede kang, yun, kagaya ng ginagawa mo ngayon, kagaya ng ano, but of course, nando yung conversion. So, wala naman daw po yun, wala akong problema doon. Importante, halimbawa, nakalimutan mo, ay pinagdasal ka ng ganito, minsan, pero dapat talaga, sa lahat na nakikinig,
focus tayo. Lahat ng ginagawa ako hangga't maaari, no? Hindi man bilang tao, minsan parang nawawala ka. Tama yon. Parang maaari, refocus ka. Yun ang sabi ng simbahan. Kahit sa rosary, hindi, minsan may nawawala ka, minsan, pero sabi nga ng simbahan, make sure you refocus. No, kasi normal yun bilang tao, no, napapagod, na ano, no, kahit nga ang ating Panginoon Kristo, minsan napapagod, kailangan niya magpahinga, di ba? Pupunta siya sa bundok, magdadasal, di ba? So, normal 'yan. Minsan ang mga pag binigay niya yung mga ano, no, sa mga penance natin na tinatawag, for your penance, you can do this, ganito, pray Hail Mary. No, walang hindi masyadong ano yon, but of course, kung talaga seryoso ka kay Lord, talagang willing ka, ang pinaka-importante yon, sabi nga doon kay Saint Bridget, yung ano natin, no, sa lahat na nakikinig, ang pinaka-importante yung conversion ba, willing ka. Willing mo bang baguhin yun? At yung mga pagdarasal na penance, of course, importante rin yan. Pero, a valid reason naman, tandaan po natin sa simbahan, as long as valid reason, katulad nga ng mga may sakit, hindi sila makapagsimba, yung bang valid reason, ikaw naman nakalimutan mo. Pero siyempre, as much as possible, focus ka para hindi ka ma-distract. Ako ganun, kapag nasa misa talagang mas possible focus tayo. Although hindi natin hindi natin ano, no, maiwasan ng minsan mapatingin ka, gano'n, kasi tao ka, nakakakita ka no. But let's try our best to focus on what the priest is saying, no? Kung ano yung sinasabi ng ano. Pero yung sinasabi mong kasalanan, no, it's as long as nakalimutan mo lang, it's valid naman. Wala nang pong problema doon, kapatid. Ang importante, sabi ni simbahan, yung na-absorb ka sa kasalanan at yung willing ka na hindi mo na try your best na huwag mo nating uulitin, Bro Vicente. Thank you, Brother Angel. At mayroon pa dito para sa iyo ulit. Bro Angel, tanong ko lang po, kung buong taon po ba ng Friday dapat mag-iwas sa pagkain ng karne? Salamat po sa sagot. Yes po, no, sa Code of Canon Law, discipline sa atin, sabi nga, not a doctrine pala yun, tawag doon, the discipline of the church. So, mandatory yan. Okay, so pinag-aralan ko, mandatory, doctrine ba yan? Discipline yan, kasi 5 Ds yan, no? Deposit of faith, dogma, doctrine, devotion, and discipline. So, yung palang Code of Canon Law, inano ko, ni-research ko, is it really mandatory? Kasi nga may nabanggit si Father nun, parang, devotion lang yan, pwede kang hindi mag-ano ng karne. Pero nung inano ko, mandatory ba? Yes pala, sabi na simbahan. Ibig sabihin, mandatory is a must. What part of the discipline? Hindi yung doctrine. Ano ba yung doctrine? Yung mga Holy Trinity, yung mga yung mga kinasal, bawal divorce, yan, mga doctrine pala yan. So it's a part of discipline, and at the same time, it's a must. So when you said, when the 52 of the Code of Canon Law states that we need to abstain meat on all Fridays the whole year, mandatory yun. So, medyo magkakaproblema tayo dun sa tinatawag disobedience, no? Disobedience of the church. So, dapat ba the whole year? Yes. Yung kung gusto mo nga, minsan ako, yung po na-decide ko, no, mag-fasting. Katulad kanina, minsan nahihilo ka na sa but nasa sayo naman yan, you can do it in your own way. Pwede siyang fasting, pwedeng abstinence. Yung iba nga, sabi nga, ewan ko, totoo, no? Si Dr. Dikin daw, fasting niya 3 times. So, hanggang Friday. So, yes, kapatid, mandatory yan. Kasi, sa batas yan, Code of Canon Law. No, kasi nabanggit ni Father, kasi dati devotion. No, it's not a devotion. According to the church, it's a discipline and it's a mandatory. Kaya sabi ni Father, di ba, sabi niya, ngayon ko lang nabasa yan. Sabi niya, di ba? So, siyempre, hindi natin masisisi mga kaparian natin, mahal natin yan. Hindi naman lahat na pag-aaral. Hindi katulad natin dito, nakakapag-focus tayo. Sila maraming ginagawa eh. So tayo, dahil nakakapag-focus tayo, nalalaman natin, nadidig up natin, no? Deep, yung ano natin pag-aaral. Sila kasi maraming mga sacraments na ginagawa. So sabi nga ni Father nung linggo, di ba, ay nung Webes, sabi niya, ngayon ko lang nabasa yan sabi.
So it's a mandatory, kapatid. Kailangan the whole year, Friday po. Wala talagang dapat abstain talaga. Or some other food. Ibig sabihin, mag-abstain ka sa ibang mga gusto mong. Ako, kasi sinasama ko na rin yung chocolate, yung masasarap ba pag Friday, maliban sa fasting. So yun, kapatid, yes, for the whole Friday, for the whole year talaga, it's a mandatory, it's a must. Bro Vicente.